Banal at mahabaging amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng itong pagkakataon na nagtipon-tipon sa inyong harapan upang makinig ng inyong banal na salita. Samahan niyo po kami sa aming pakikitungo sa bawat isa sa inyong pangalan upang lumago po kami sa pananampalataya at pagkakilala sa inyo. Mula nung ligtas po kami hanggang sa oras na ito, hindi niyo po kami pinababayaan at lagi po kami iningatan, ginagabayan ayon po sa inyong kapangyarihan, ayon po sa inyong dakilang kalooban. Sa kabila ng maraming pagsubok at yung tukso ng salibutang ito, ginagamit pa rin po kami ng Panginoon para sa inyong dakilang kalooban. Pero po kaming plano na Grand Bible Seminar sa inyong pangalan, Panginoon. Mauna po kayo kumilos sa bawat isa sa amin dito. Mauna kayo kumilos sa lahat ng plano po namin sa itong Grand Bible Seminar, sa aming invitation sa mga minamahal po namin sa buhay, pati yung mga kapatiran na nanghihina sa kanilang pananampalataya at hindi po kasama sa oras na ito, bigyan nyo din po sila ng kalakasan upang manumbalik po sila sa iglesia ng Panginoon. Sa oras na ito, magmula sa simula hanggang sa katapusan, kayo lamang po, sa inyo lamang po kami umaasa at nagtitiwala. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia, Roma. So, Roma chapter 4. Verse 17. So, Roma chapter 4, verse 17. Hanggang verse 22, magbula 17 hanggang verse 22, babasahin ko po mga ilang talata para sa inyo. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa sa harapan ng Diyos na kanyang sinampalatayanan na nagbibigay buhay sa mga patay. At ang mga bagay na hindi buhay noon ay binubuhay niya ngayon. Umaasa kahit wala ng pag-asa, siya ay sumampalataya na siya ay magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi. Magiging napakarami ang iyon binhi. Hindi siya nanghina sa pananampalataya, itinuring niya ang sariling katawan tulad sa patay na, sapagkat siya ay may mga 100 taon na noon, at ang pagkabaok ng bahay-bata ni Sarah. Verse 20, ganun man, hindi siya nag-anilangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos. Alubos na naniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Verse 22, basahin po natin ito, 3-1. Kaya't ang kanyang pananampalataya ay ibinilang na katuwiran sa kanya. So, binasa po natin kanina, yung mga talatang binasa po natin kanina ay isa sa mga pinakamahalagang talata sa buong Biblia. So, ngayon po, yung pag-aralan po natin tungkol sa pangako ng Diyos at pananampalataya ni Abraham. So, ito Roma,
ay parang isang Bible seminar, yung sequence. Ito yung Book of Roma. So, i-share ko po sa iyo tungkol sa Roma. So, Book of Roma, yung Bible, so binubuo po siya ng dalawang bahagi, Old Testament and New Testament. So, Old Testament po, ilan books po ito? So, 39 books. Tapos, New Testament, 27 books. Okay? 27 books. Yung Roma ay nasa New Testament. New Testament po, may 4 na gospel. So, Mateo, Marcos, Lucas, and Juan. So, 4 na gospel. Tapos, Gawa. Pagkatapos, itong Roma. Okay? 4 gospel and Gawa, tapos Roma. So, sa mga itong 4 na gospel, so Matthew, Marcos, Lucas, and John. So, lahat po sila ay mahalaga. Pero kung pipili po tayo ng isang pinakamahalagang Bible sa buo, libro, sa akla sa buong Biblia, ano po yung pwede natin piliin? Juan. Okay, John. Tapos, ano po yung kasunod? Pagkatapos, ito yung Roma, ito rin, isa sa mga pinakamahalagang libro. Kaya, itong dalawa, John sa yung Roma, dito po, sa dalawa, maraming tao ligtas dito. Sa Juan, ligtas din po sila dito sa Roma. So, yung mga famous verse sa buong Biblia, John 3:16, dito, di ba? John 3:16. Ano po yon? John 3:16. Sapagkat, gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, na ibinigay niya yung kanyang tanging anak, upang sino mang sa kanya yung sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Okay. Magandang verse. Okay. Sapagkat gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan. Okay. Gano'n. Ano pong ibig sabihin gano'n? Gano'n ang pag-ibig ng Diyos. Gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa atin? Paano po natin naramdaman yung pag-ibig ng Diyos? Kasi may sakit ako, nahirapan ako sa bahay, wala akong trabaho. Okay? Nasaan yung pag-ibig ng Diyos? Hinahanap ng mga tao ang pag-ibig ng Diyos sa mga material na kondisyon nila. Kaya mahirap matagpuan yung pag-ibig ng Diyos. Pag may sakit, sabi nila, nasaan yung pag-ibig ng Diyos? Kapag wala ng trabaho, pag na-fire na sila sa trabaho, sabi nila, nasaan yung pag-ibig ng Diyos? Kapag mga broken family, sabi nila, nasaan yung pag-ibig ng Diyos? Nahirapan ako eh. Hinahanap nila yung pag-ibig ng Diyos doon sa material na kondisyon, yung physical na buhay. Kaya mahirap. Kaya sabi ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos ay napatunayan doon sa cross ni Jesus. Napatunayan doon sa cross, ibinigay niya yung kanyang tanging anak. Namatay siya sa cross. Yun po yung pag-ibig ng Diyos. Ano po yung purpose ng kamatayan ni Jesus? Para hindi tayo maging mayaman, ay para hindi din tayo maging malakas yung katawan. Yung purpose ng kamatayan ni Jesus, upang sino mang sa kanya yung sumampalataya ay huwag mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit.
Kaya yun po ang nasa John, Book of John. Pagkatapos dito sa Roma, ito rin po napakahalagang sulat po ni Apostol Pablo. Okay. So, halos kalahati po ng New Testament, kalahati po. So, yun po yung sulat po ni Apostol Pablo. Sa mga 27, ilan po ba isinulat ni Apostol Pablo? So, sinasabi po ng Bible scholars, 14 na libro ay sulat ni Apostol Pablo. 14. Kapag kasama po yung Hebreo. Kahit hindi kasama yung Hebreo, 13 na sulat, 13 na libro isinulat ni Apostol Pablo. Kaya, so dakilang apostol siya, Apostol Pablo. Sa mga 13 o 14 na sulat ni Apostol Pablo, ito po yung pinaka-best. Roma. So, ilang chapter po siya? 16 chapter. Okay? 16 chapter. From chapter 1 hanggang chapter 3, parang ito po Bible Seminar Session 1 hanggang Session 3, Session 4. So, 4 and 5. So, chapter 3, verse 20. So, hanggang dito. Tapos, chapter 3, verse 21, hanggang chapter 5, ito po yung, session 5. Ano po yung session 5? Gospel. Parang Bible Seminar sequence po yan. Okay? Pag binasa po ninyo yung Roma, parang nasa Bible Seminar tayo. Session 1, Session 2. So, tapos, hanggang dito, so yung Gospel, tapos na. Pero di ba 16 chapter pa? Okay? Chapter 6, chapter 7, chapter 8, ito po ay tungkol sa Christian living. Mahalaga rin po yung Christian living. Ano po yung struggle po ng isang Kristiyano? Kahit ligtas na siya, kahit ligtas na po tayo, meron pa rin po tayong sinful nature. Yun po yung struggle po ng lahat ng Kristiyano. Ligtas na ako, pero nandito pa rin yung pangnanasa ng laman. Okay. Kaya minsan, natalo tayo. Natalo. Bakit po maraming Kristiyano ay natitisot sa tukso ng salibutan? Bakit maraming Kristiyano ay bumabaksak sa kanilang Christian living? Dahil nandito pa rin yung sinful nature, pangnanasa ng laban. Kaya yun po yung mga struggle ng Kristiyano. Paano makapagtagumpay tayo sa ating pamumuhay Kristiyano? Basahin po ninyo itong 3 chapter. 6, 7, 8 po. Ito po yung struggle po. Kaya chapter 8 po, ito na yung pinaka-solusyon, chapter 8. Kung paano makapagtagumpay po tayo sa ating Christian living. Paano makikipaglaban sa pangnanasa ng laman. Ano po yung secret po? Kailangan sumunod sa gabay at tulong ng Holy Spirit. Tapos, chapter 9, 10, 11, ito po ay ibang topic. Okay? Ito po yung tungkol sa Israel. Okay? Parang itong 3 chapter ay ibang topic po ito tungkol sa Israel. Bakit pinili ng Diyos yung bansang Israel? Anong purpose ng Diyos sa kanyang pagpipili ng bansang Israel? Okay? Tapos Gentile tayo. Bakit kailangan pa piliin ng Diyos yung bansang Israel? Anong trabaho nila? Okay? Yun po yung nandito.
Tapos yung remaining, 12 hanggang 15, ito rin po, tungkol sa Christian living. Okay? Practical guideline. Practical guideline sa ating Christian living. Practical guideline. Kaya, Roma chapter 12, ito rin po mahalaga. Kaya, nung nasa college po ako, so natry ko po ang i-memorize yung buong Roma from chapter 1 hanggang chapter 16. Pero hindi lahat pwede. Hindi lahat kaya. Pero ito, unang chapter na sa ulo ko ay Roma chapter 12. Okay? Roma chapter 12. I-try po ninyo ito. Tapos, chapter 16 po ay mga closing greetings. Ito, session 1 hanggang session 4. Ano po yung topic po natin sa session 1? Creation, di ba? Creation. Saka yung mga ebidensya. So, Roma chapter 1. Verse 19. Sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay hayak sa kanila. Yamang ito ay ipinahayag ng Diyos sa kanila. Maaring malaman. Okay. Maaring malaman tungkol sa Diyos. Ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay hayak sa lahat ng tao. Okay. Kung wala po tayong mga ebidensya, so mahirap, paano makilala natin ang Diyos? Ano po ito? Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos? Verse 20. Ito po yung creation. Basahin po natin verse 20, 3, 2, 1. Mula pa ng likhain ng salibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Bagamat hindi nakikita, ay naunawaan na nakita sa pamamagitan ng bagay na kanyang ginawa upang wala silang may dadahilan. So, creation. Mula pa nung likhain ng salibutan, mula nung creation, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan na pagka-Diyos, invisible. Bagamat hindi nakikita, ang kapangyarihan ng Diyos at pagka-Diyos, yung katangian ng Diyos. Ang Diyos po hindi nakikita. Ang Diyos po ay hindi nakikita, kaya nalilito po yung mga tao. Naliligaw po yung mga tao. Sa daming mga religion, sa daming mga Diyos-Diyusan, dahil ang Diyos ay hindi nakikita. Kung nakikita po siya, madali lang yan. Bakit maraming religion sa mundong ito? Bakit naliligaw po yung mga tao? Dahil ang Diyos ay hindi nakikita. Unit, naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. Yung creation ay kitang-kita. Okay? Kay isang manok, kahit isang manok, pag tingnan mong mabuti, doon makikita mo yung katangian ng Diyos o kapangyarihan ng Diyos. Kahit isang insekto, langgam, maliit siya, di ba? Langgam. Pero kung tingnan mong mabuti yung isang insekto, langgam, doon makikita mo kapangyarihan ng Diyos. Yung ibon, sa himpapawid, yung bulaklak, yung ista, yung pagkain natin araw-araw, saan galing po yun? Galing sa Diyos. Yung mga ini-enjoy po natin, yung mga magagandang bulaklak, halaman, lahat po ay galing sa Diyos. Yung pagtitibok sa puso, sinong nagpapatibok ng aking puso ngayon? Sino po yung nagpagising po sa ating ngayon, kaninang umaga? Yeah? Sino po yung nagpapatibok ng puso natin? Araw-araw. Ang Diyos po. Hindi po, kung walang Diyos, wala tayo dito. Yung buhay po natin,
galing sa Kanya. Okay. Siya po yung nagpapaandar ng mga buhay natin. Okay. Di ba meron pa tayong malaking generator sa retreat center? So, pag walang brownout, so paandar yung generator. Pag maandar yung generator, may kuryente dito. Kung walang kuryente, so wala, brownout. Kaya, so dapat appreciate po natin araw-araw yung creation ng Diyos. Dapat magpasalamat po tayo araw-araw sa Kanyang pakilos. Upang wala silang may dadahilan. Ito po, upang wala silang may dadahilan. Walang excuse. Walang excuse. Dahil kitang-kita yung ebidensya sa pamamagitan ng creation. Pero ang kasalanan po ng mga tao, verse 21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatuwiran at ang mga puso nila walang katuturan ay nagdilim. Kaya ito chapter 1, saka chapter 2 ay tungkol sa kasalanan. Okay? Yung creation, isang napakagandang revelation. Tapos ano pa po? Okay? Yung ating konsensya. Chapter 2. Nasa chapter 2, verse 14. Chapter 2, verse 14. Sapagkat kung ang mga hentil na likas na walang kautusan ay gumagawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito, bagamat walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Kanilang ipinakita na ang hinihiling ng kautusan ay nakasulat sa kanilang puso, na rito nagpapatotoo rin ang kanilang buti, at ang kanilang mga pag-iisip ay nagpibintang o nagdadahilan sa isa't isa. So, buti, konsensya, yun po yung buti, ito rin po yung revelation ng Diyos. Okay? Ano po yung trabaho ng buti? So, yung buti, wala po sa hayop. Tao lang may buti, konsensya. Dahil sa itong konsensya, alam po natin kung ano ang tama o mali. Dahil sa buti, alam natin kung ano ang dapat gawin, kung ano po ang hindi dapat gawin. Ganun po man, ginagawa pa rin. Yun po yung kasalanan na nakasulat, kasalanan ng tao na nakasulat dito. Okay. Kahit Hudyo, kahit Gentile, di ba yung Hudyo, meron po silang Old Testament, kautusan, 10 Commandment. So, may batas po yung mga Hudyo, kaya madali po matakpuan yung kanilang kasalanan. Pero, yung Gentile, wala po silang Old Testament, wala silang 10 utos, walang kautusan. Ganun pa man, so nasaan po ba nakasulat yung kautusan ng Diyos? Nasaan daw nakasulat yung kautusan ng Diyos? Sa kanilang puso. Sa kanilang puso. Kaya may idea din po sila kung ano ang kasalanan o hindi. So yun po yung chapter 1, chapter 2, hanggang chapter 3. Hanggang chapter 3 verse 20. Chapter 3 verse 20. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Ito po yung natutunan po natin sa session 4. Tama po? Sin session. So, bakit ibinigay ng Diyos sa atin yung 10 Commandment? Ano yung purpose? Ito po yung purpose.
Kung walang kautusan, so walang pakakilala ang kasalanan natin. Sa pamamagitan ng batas ng Diyos, so doon po, may idea po tayo, kasalanan pala ito. Akala ko, mabait ako, okay? Pero hindi pala. Marumi pala ako, maraming kasalanan ako ginawa. Yun po yung trabaho ng Ten Commandments. So hanggang dito, hanggang chapter 3 verse 20, ito po ay hanggang session 4. Tapos na. Tapos ito ay gospel. Okay? From chapter 3 verse 21, diba? Chapter 3 verse 21, subalit, ito po yung umpisa na ng bagong balita. Subalit, ngayon, ipinahahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Pagiging matuwid ng Diyos, katuwiran ng Diyos, hindi katuwiran ng tao, hiwalay sa gawa. Ito po yung good news. Yung katuwiran ng Diyos, pagiging matuwid ng Diyos, ay hiwalay sa katuwiran ng tao. Kung isang tao po ay dumaan ng maayos, chapter 1, chapter 2, di ba habang dumadaan sa chapter 1, chapter 2, chapter 3, so session 1, 2, 3, 4, ano po yung nangyayari sa puso? Okay. Sa una, hindi sila naniniwala sa Diyos. Pero pag nakita po nila yung ebidensya, creation, saka yung sa ating panahon, mas maraming ebidensya, di ba? Yung ebidensya ng Eden Garden, Noah's Ark, mga history ng bansang Israel, katuparan ng mga propesiya na kasulat sa Biblia, mas maraming ebidensya. Kaya habang dumadaan po ang isang tao sa ganung mga ebidensya, so nagiging seryoso po sila. Buhay pala ang Diyos. Meron palang langit at impyerno. Akala ko, pag namatay na, tapos na yung buhay. Meron palang purpose ng buhay ko. Yung buhay ko sa mundong ito ay hindi para maging masaya dito o maging maayos yung mga successful dito. Yung buhay ko sa mundong ito ay para maging handa sa darating na buhay na walang hanggan. Born again. Okay? Kaligtasan. Tapos, abang dumadaan po sila sa Ten Commandments, kautusan, so lalong seryoso po. May kasalanan pala ako. Marami. Anong dapat kong gawin para maligtas, para makarating sa langit? Nawawala po, nababasag po yung kanilang kayabangan. Yung sariling katuwiran. Okay? Nagdadasal ako, gumagawa ako ng mabuting tao ako, tumutulong ako sa kapwa, nangungumpisal ako, nagdadasal ako, ganito, kaya siguro sa langit ako. Yun ang katuwiran ng tao, sariling katuwiran. Okay? So yun po ang binabasak ng Diyos. Binabasak ng Diyos yung sariling katuwiran sa pamamagitan ng mahigpit na katuwiran, yung pamantayan ng Diyos. Kaya nung basak na po yung sariling katuwiran, kapag bumaksak na po tayo sa sariling katuwiran, doon po tayo umaasa sa katuwiran ng Diyos. Ano ang paraan ng Diyos? Ano ang ginagawa ng Diyos para sa akin? Kaya verse 21, subalit, ngayon, ipinahayag ang pagiging matuwid ng Diyos. God's righteousness. Paraan ng Diyos, sa madaling salita, paraan ng Diyos. Hindi po yung paraan natin. Yung paraan ng Diyos. Verse 24. Basahin po natin, verse 24, 3, 2, 1.
Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. So, ito po yung gospel. Okay? Ito po yung pagiging matuwid ng Diyos. Ito po yung ebanghelyo. Kaya, di ba dapat malinaw po itong gospel? Kaya session 4, tapos session 5. So, napaka-detail na explanation ni Apostle Pablo tungkol sa kaligtasan, tungkol sa katuwiran ng Diyos. Paano maligtas si isang makasalanan? Okay. Magkasalanan tayo dito, tapos ito yung solusyon. Paano maligtas si paano mapatawad yung ating kasalanan? Anong ginawa ng Diyos para sa akin? Kaya ito po ay gospel. Tapos, pagdating sa chapter 6, ito po yung tanong po natin, chapter 6 verse 1. Maraming mga tao ay dapat malaman yung sagot po dito. Verse 1. Chapter 6, verse 1. Basahin po natin. 3, 2, 1. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Di ba chapter 3, 4, 5, ito po yung tungkol sa biyaya. Biyaya. Amazing grace. Okay? By the grace through faith. So, ligtas na ako sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Biyaya. So, masarap pakinggan. Biyaya. Sa biyaya tayo naligtas. Tapos, ito po yung tanong, kasunod. Kung biyaya tayo naligtas, libre yung salvation. Eternal redemption, unconditional forgiveness, perfect salvation. Magandang pakinggan. Masarap pakinggan. Eternal redemption. Biyaya, libre. Pag sabing libre, masarap pakinggan o hindi? Pag libre. Di ba dati kapag may minister's retreat, dito sa retreat center, nung konti pa yung mga minister. So kapag may minister's retreat po dito, maraming mayroon pong mga snack, mga cup noodles, saka yung mga biscuit, iba pang snack po ay inihanda po namin para sa mga ministers. So, nag-enjoy po sila. Mga libre po yan. Pero ngayon, dumami na po yung ministers, kaya mahirap, ganun po, dating sistema. Kaya wala na po ganung mga dating libreng snack. Kantin lang, kantin. Kaya nagtatanong po sila, wala na po tayong libre? Gusto natin libre. Okay? Biyaya. Kaya sabi po namin, pasensya na po dahil marami na. So, ubos na yung biyaya. May bayat na. May bayat na sa kantin. Barako kape lang libre. Pag libre, so lumalakas yung ating mata. Nasaan na yun? Ito po yung tanong po natin, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala dahil libre ba yung kaligtasan? Tuloy ba tayo sa dating bisyo dahil yung salvation ay libre, free, biyaya lang? Yun po yung tanong po natin. Ano po yung sinasagot? Ano po yung sinasabi ng konsensya po natin? Ano po yung sinasabi ng konsensya po natin sa itong tanong? Pwede ba ako tuloy sa kasalanan? Dahil eternal redemption ba? Parang meron na akong license na makasala
Dahil libre yan. Eternal yan. Pati future sin, natubos na rin yan. Ibig sabihin, meron ba tayong license na makasala? Kung ganun po yung takbo ng isip, anong sabi ng Biblia? Verse 2, huwag nawang mangyari. Ito po yung sagot ng ating konsensya. Hindi pwede. Okay. Hindi pwede. Okay. Kung masaya pa po kayo sa dating pamumuhay, so hindi pa dumaan sa chapter 3, 4, 5. Nasa chapter, nasa chapter 3 pa lang. Habang dumadaan po tayo sa biyaya ng Diyos. Okay? Habang dumaan po tayo sa biyaya ng Diyos, ano po yung nangyari sa ating puso? Ano po yung nakikita po natin doon sa cross ni Jesus? Bakit namatay siya sa cross para sa akin? Para mag-enjoy pa tayo sa salibutan? Hindi po. Alam natin yun. Kung ano ang purpose ng sakripisyo ni Jesus Cristo. Tanungin po natin si Jesus, bakit namatay ka sa cross? Para magpatuloy ba tayo sa ating kasalanan? Hindi po. Eternal redemption, nandyan pa rin. Eternal redemption. So, nandyan pa rin. Pero kung isang tao po ay ligtas na, nakaunawa ng biyaya ng Diyos, doon po, nag-umpisa na po yung panibagong buhay. Panibagong buhay. Ay nag-umpisa po doon sa biyaya. Yung biyaya ay nagbigay sa atin ng kaligtasan, biyaya. Pero at the same time, yung biyaya po ay nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan, new power, para makipaglaban po tayo sa salibutan. Okay? Yung grace, yung pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay sa akin ng power para hindi tayo matalo sa salibutan. Kaya verse 2, huwag nawang mangyari tayong mga namatay na sa pagkakasala. Paano nga tayong mabubuhay pa doon? So chapter 6, verse 6. Kaya doon po, di ba, may ipaliwanag ni Apostle Pablo tungkol sa baptism, doon sa chapter 6. Baptism po ay doon na ipaliwanag. Bakit po? Doon sa baptism may meaning. Ano po yung meaning ng baptism? So, nabautismo po ba kayo? So, kung hindi, kailangan magpabautismo. Dahil napakahalaga po yung meaning ng baptism. Yung baptism po ay paglubog sa tubig. So, tapos umangat galing sa tubig, yun po yung baptism. Yung paglubog sa tubig ay kamatayan, yung living. Patay na yung dating pagkatao. Yung dating pagkatao ay patay na kasama ni Jesucristo. Kaya living na. Yung living, yun po yung paglubog sa tubig. Tapos, pag angat galing sa tubig, so panibagong buhay. Panibagong buhay. Hindi na ako dating yung pagkatao. Panibagong buhay. Yun po yung meaning ng bautismo. Chapter 6, verse 4, kaya tayo inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, at kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Ganun din naman tayo makakalakat sa panibagong buhay.
kamatayan at panibagong buhay. Yun po yung meaning ng bautismo. Kaya lahat po ng mga Kristiyano po, kung ligtas na po talaga, kailangan sumunod sa itong unang utos, baptism. So, dati po, chapter 17, alipin po tayo ng kasalanan. Chapter 17. Uni salamat sa Diyos na bagamat kayo'y dating mga alipin ng kasalanan, kayo'y taos-pusong sumunod sa anyo ng aral na noon ay ipinakatiwala kayo. Okay. So dati, alipin ng kasalanan. Pero ngayon po, kaninong alipin tayo? Verse 22. Subalit, ngayon pinalaya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, na nagpubunga naman ng kabanalan, ang kahihinatnan ay buhay na walang hanggan. Dati, alipin ng kasalanan. Alipin ng kasalanan. Kaya pag sumunod po tayo sa pagnanasa ng laman, dati. Pero ngayon, alipin po tayo ng Diyos. Kaya kanino po tayo sumusunod? Sumusunod po tayo sa Diyos. Kaya nagpubunga tayo ng kabanalan. Yung katapusan, yung dulo ng kabanalan ay buhay na walang hanggan. Makaiba po yung ating condition. Pero 7 po. So, may struggle pa sa loob. Sa puso may struggle. Kasi, ano po? Chapter 7, verse 19. Ito po yung struggle po ng mga Kristiyano. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa. Unit ang masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa. So maraming Kristiyano po ay may struggle katulad po ni Apostol Pablo. Ang mabuti na aking nais, gustong-gusto natin gawin yon, pero hindi po yon ginagawa. So, pag-isipan po natin, kung gusto mo, so dapat yun ang mangyari. Pero bakit sabi dito, yung mabuti na aking nais, ay hindi ko ginagawa yon? Ano yung ginagawa? Ang masama na hindi ko nais, yun ang ginagawa. Ibig sabihin, meron pa po tayong struggle o pagnanasa ng laman sa loob. Kaya, dahil sa itong pagnanasa ng laman, nabibigo po tayo, minsan, bumabaksak po tayo sa Christian living. So, pansinin po natin itong mabuti. Yung chapter 7 po ito, di ba? Chapter 7. Tapos na yung kaligtasan. Dito po tapos na. Ibig sabihin, ligtas na po sila, ligtas na. Yung mga sulat po dito, chapter 6, 7, 8 po, ay hindi po para sa mga unbelievers. Ito po yung testimony po ni Apostle Pablo bilang isang taong ligtas. Nasa struggle pa siya. Bakit ganito yung buhay ko? Kahit gustong-gustong sumunod sa kautusan ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. Pero bakit bumabaksak pa rin ako? Bakit nangihina yung mga pananampalataya ko? Ito po ay naririnig po natin sa fellowship, di ba? Kapag may fellowship po tayo, kamusta po yung ating pamumuhay Kristiyano? Lagi ba tayo nagtatagumpay? Hindi po lagi tayo nagtatagumpay. Minsan, bumabaksak po tayo. Nangihina po tayo sa ating faith. Maraming dahilan, maraming reason. Minsan, dahil sa tukso ng salibutan, temptation,
Minsan dahil sa mga matinding pakturusa, sobrang hirap, bigat yung mga suffering, pakturusa, dahil sa mga problema. Iba-iba yung reason. Bakit bumabagsak po tayo sa Christian life? Pero ano po, may solution po tayo doon sa chapter 8. Chapter 8. Yun po yung pinaka-highlight sa sa buong Roma. Kaya mga kabataan, itry po ninyo isaulo Roma chapter 8. Pwede din po yung nanay, tatay. Chapter 8, verse 14. Yung pinaka-solution po ay Holy Spirit. Gabay at tulong ng Holy Spirit. Kung wala po tayong gabay at tulong ng Holy Spirit, wala tayong magagawa. Talo tayo lagi. Pero bakit po pwede po tayo makapagtagumpay sa kabila ng pangnanasa ng laman na nasa atin pa rin? Ano po yung pinaka-sekreto sa ating Christian living para magtagumpay po tayo? Holy Spirit. So, verse 9 po, verse 9. Unit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sinuman walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Una sa lahat ng mga Kristiyano, sino po yung kasama? Holy Spirit. Kung walang kasamang Holy Spirit, hindi pa siya ligtas. Tama po ba? Yun po yung sabi po dito. Sa lahat ng mga taong ligtas, may kasamang Holy Spirit. Nananatili po siya, hindi po bumisita. Hindi po siya bisita. Lagi nananatili. Indwelling Holy Spirit. Yun po yung nabanggit ni Apostle Pablo. Verse 11, unit kung ang Espiritu niya bumuhay na muli kay Jesus ay nananatili sa inyo. Holy Spirit, kung siya ay nanatili sa inyo, may pag-asa ka. Kaya mong gawin yan. Kaya mong labanan yung salibutan. Kung Holy Spirit ay nasa inyo, kaya mong magtagumpay. Kaya mong labanan ng salibutan. Kaya mong labanan yung tuksa ng salibutan. Kaya mong labanan yung pangnanasa ng laman na nasa inyo kung Holy Spirit ay nasa inyo. Kung ligtas ka na, huwag ka nang mag-alala dahil meron kang kasamang Holy Spirit. Verse 14. Sapagkat, basahin po natin verse 14, 3, 2, 1. Sapagkat ang lahat ng pinapanubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat po ng mga anak niya ay hindi po niya pinababayaan. Pinapanubayan, ginagabayan niya yung kanyang anak. Anong bata ay pinababayaan ng kanilang mga magulang? Diba? Lahat po ng mga anak ay ginagabayan, binabantayan ng magulang. Paano po kaya yung ama natin sa Diyos, ama natin sa langit? Lahat po ng kanyang anak, okay, ay pinapanubayan, ginagabayan, iniingatan, binabantayan ng Holy Spirit. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kaya nga sumunod ka sa Kanya, sumunod.
Sumunod ka sa Kanya. Sumunod. Kung sumunod ka sa Kanyang gabay, magtatagumpay ka. Tutulungan ka niya. Kung sumunod ka sa Kanyang sinasabi, kung sumunod ka sa Kanyang gabay, magtatagumpay ka. Tutulungan ka niya. Iingatan ka niya. Huwag kang mag-alala. Ito po, verse 8, chapter 8 po, ito po yung chapter ng victory. Okay? Verse 17, at kung mga anak ay mga tagapagmana din, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay nga nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo'y luwalhatiin naman kasama niya. So, anak, di ba? Kung anak ka, so ikaw yung tagapagmana. So, automatic, di ba? Kapag anak, ikaw ay tagapagmana ng Diyos sa langit. Yung pagtitiis mo sa mundong ito ay maiksi lang o magaan lang yung ating pagtitiis. Yung kaluwalhatian na ibibigay ng Diyos sa atin sa langit ay malaki. Verse 18 po, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahon kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatian, mahahayak sa atin. Kaya patuloy po ipinaliwanag niya po sa Pablo tungkol sa tulong ng Holy Spirit sa buong chapter po ito. Kaya yung pinakahuling verses, verse 37, 37 hanggang 39, babasahin ko po. Uni, sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na nasa atin ay umibig. Ito po ay, di ba? Sa pamamagitan ng Holy Spirit na umibig sa atin, so magtatagumpay tayo. Magtatagumpay. Sapagkat ako ay naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alipin pa, mang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Walang anuman makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So, nasa kamay tayo ng Diyos. Walang anuman. Kahit kamatayan. Kahit mamamatay tayo, nasa kamay pa tayo ng Diyos. Okay. Mamamatay tayo, di ba? So, may takot po tayo sa kamatayan. Yung kamatayan po ay para yung katapusan ng buhay sa mundong ito at yung kamatayan po, kapag namatay na po tayo, yun po yung magiging araw ng lipat bahay. Yung araw na mamatay tayo, yun po yung araw na lipat bahay. Mula dito, papunta sa langit. Kahit kamatayan man, hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya sana pagbubulay-bulayan po ninyo itong Roma chapter 8, verse 37, 38, 39. Ano ba yung problema ko? Yung sakit? Sakit sa buhay? Sakit sa katawan? Okay lang, sakit ka lang. Tuloy-tuloy ako sa aking paglilingkod sa Diyos. Bagyo?
Baguio ka lang, aatin ako sa Bible seminar. So, wag po tayo takot sa ganung mga problema. Kahit mamamatay man tayo, so handang humarap po tayo sa Diyos. Yung sakit, o mga financial problema, yung mga problema sa buhay. Kung tumayo po tayo ng matindi, matibay sa ibabaw ng itong salita ng Diyos, kung nakatayo sa ibabaw ng salita ng Diyos, so natutuwa ang Diyos sa atin. Natutuwa ang Diyos. Banal, hiwalay sa salibutan. Hiwalay sa maruruming bagay sa salibutan. Okay. Yung mga hiwalay sa bisyo. Hiwalay sa dating pamumuhay. Okay. Kahit anumang nangyayari sa akin, tuloy-tuloy ako sa aking Christian living. So, yun po yun po yung normal na puso ng isang taong ligtas. Hindi po yung special. So, wag po natin isipin na, ay, special na yan, special. Hindi ko kayang gawin yan. Okay. Kailangan ko magtrabaho. So, kailangan, pero sa harap ng Diyos, unahin po natin yung mga main trabaho po natin. Ano po yung main trabaho natin sa buhay? Evangelism. Walang ibang sinasabi sa Biblia. Bakit buhay pa tayo sa mundong ito? Di ba, inisip po ba natin yung purpose? Bakit buhay pa? Bakit tumitibok pa yung ating puso? Bakit buhay pa tayo sa mundong ito? Ano po yung purpose ng buhay natin sa natitirang panahon? Okay. Kung ligtas na ako, sana sa langit ako agad. Dahil mas maganda doon. Pero bakit hinahayan pa ako ng Diyos na buhay dito sa lupa? Para sa evangelism. Yun po yung purpose. Para maligtas yung mga mahal ko sa buhay, yung mga kilala ko, yung pamilya ko, yung mga kamag-anak ko. So, yun po yung purpose. Yun po yung purpose. Kung wala po kayong pakialam sa gawain ng evangelism, kahit may Bible seminar tayo next week, after 1 week, may Grand Bible Seminar po tayo. So, mamaya sa group fellowship, i-check po ng bawat cell group leader yung prayer request, yung target natin sa Bible Seminar, target, kung sino-sino i-imbitahan po natin. Para imbitahan po natin yung mga kaluluwa, dapat tayo muna umaten. Kung may dalawang isip pa doon, mag-attend ako o hindi, kung gano'n, paano ma-evangelize? Kaya tayo muna, so yung una. Hindi pwede dalawang isip doon. Sasama ako, tapos ang dapat isipin natin, sino ay isasama ko? Yun ang dapat isipin po natin. Kung meron pa po dito kung may kapatiran dito na nag-iisip pa, sasama ako, hindi. Sasama ako, hindi. Kung ganun po, hindi tama po yung puso sa harap ng Diyos. Okay. Sasama ako. Tapos, dapat isipin natin kung sino ang isasama ko sa Bible Seminar. Yun po yung tamang puso sa harap ng Diyos. Dahil yun po yung reason bakit buhay pa tayo sa mundong ito. Kahit walang maimbitahan, so sasama pa rin. Dahil yung pagpresensya po ng bawat kapatiran dito, yun po yung prayer. Yun po yung prayer.
para sa mga baguhan. Invitee. So, napakaganda po yung promise po ng Diyos sa chapter sa Roma. Tapos, ito, chapter 9, 10, 11, ito po ay parang special chapter para sa patungkol sa bansang Israel. Diba, Roma chapter 10, so, Roma chapter 10 verse 1. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at dalangin ko sa Diyos alang-alang sa kanila ay ang sila ay maligtas. Sino po sila? Hudyo, Israel. Si Apostle Pablo, Hudyo din po siya, di ba? Bilang isang Hudyo, yun po yung matinding prayer niya. Sana maligtas sila. Sana. Ang nais ng aking puso at dalangin ko sa Diyos alang-alang sa kanila ay ang sila ay maligtas. Kaya yung unang target ni Apostle Pablo ay Israelita, yung mga Hudyo muna na evangelize niya. Halimbawa, kayo po, kapag ligtas na, sino po yung pinakaunang target sa evangelism mo? Koreano o Pilipino? Pilipino. Sa mga Pilipino, yung mga mahal mo sa buhay. Hindi po kapitbahay muna. Yung family muna. Yung anak ko, yung ama ko, magulang ko. Di ba yung mahal mo sa buhay, yun po yung unang target. Yung kaibigan mo. Kung walang pakialam sa kanila, kahit ligtas ka na, may question po ako sa inyong kaligtasan. Kung wala pong pakialam, kahit may Bible seminar schedule po tayo, kung walang prayer request, nag-iisip pa na sasama ako, hindi. Kung ganun po, anong purpose ng buhay natin bilang isang taong ligtas? Anong ginagawa natin sa buhay, sa mundo? Unang target po ay mahal po natin sa buhay. Meron po tayong mahal sa buhay. Sila po yung unang target. So, mahirap gawin po yan, yung mga family evangelism. Dahil kilala ka nila. Dahil kilala ka nila, mas mahirap maimbitahan po sila sa Bible seminar. Pero okay lang, tuloy-tuloy. Ipakita mo sa kanila yung changing sa buhay mo. Di ba, minsan, naririnig ko po yung mga sinasabi ng pamilya mo, pag may visitation po ako, Pastor, yung anak ko, pasaway pa rin siya. Kahit nagsisimba siya, pero pasaway pa din, matigas yung ulo, ayaw makinig sa akin. Kung may changes sa buhay niya, sasama ko sa inyo. Sasama ko sa Bible seminar. Minsan, naririnig ko po yung sinasabi ng magulang nila. Ganun din po. Minsan, di ba, family po natin. Minsan, ako mismo ay nagiging hadlang sa kanilang kaligtasan. Okay. Dapat, tayo po ay magiging channel. Pero minsan, yung Kristiyano po ay nagiging hadlangan sa evangelism. Hindi maganda yung kanilang nakikita sa buhay natin. Kaya yun po yung ginagawa po nilang dahilan. Ay, ganyan kasi kaya ayaw ko mag-church. Pag nakita ko yung changes, pagbabago sa kanyang pamumuhay, doon ako mag-church. Ano kaya gagawin po natin? Mahirap gawin po ba yan? Sabi nila, mag-church daw sila pag nakita po nila yung changes sa buhay natin. Anong gagawin po natin? Madali lang po yan. Ipakita sa kanila yung changes sa buhay. Kung ganon, sasama sila sa Bible seminar. Maliligtas. So, hindi kailangan pera dyan. Changes sa buhay. Pagbabago sa buhay.
Yun po yung hinahanap nila sa atin. Hinihintay po nila. Ipakita natin sa kanila. Si Apostle Pablo, unang target po ay Israel. Ang problema po, verse 2, ako ay makapagpapatotoo na sila ay may sigasik para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katuwiran ng Diyos at pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, hindi sila nagpapasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Ano po yung problema sa mga Israelita? May alam po sila, may alam. May sigasik. Pero hindi ayon sa kaalaman sa Biblia. Mali po yung kanilang sigasik. Kaya nalungkot po si Apostol Pablo dahil gustong-gusto niya mahikayat yung Israelita muna, Hudyo muna, kapang kababayan. Pero ayaw nila eh. Ayaw nila makinig. Mas tigas yung puso nila. Kaya yung ebanghelyo ay lumipat sa mga Gentile. Hanggang ngayon po, di ba? Hanggang ngayon, yung ebanghelyo po ito ay pinapahayag sa buong mundo sa atin. Pero sa bandang huli, yung Israel po ay bibigyan pa sila ng last chance. Yun po yung 7 years of tribulation. Yung 7 years of tribulation, wala po tayo dito, rapture na sa langit. Tapos yung Israelita po ay bibigyan po sila ng last chance. Okay. So last chance para maligtas po sila. Okay. Yun po yung hanggang chapter 2. Hanggang chapter 12. Kaya medyo mahirap ito maintindihan. 3 chapter. Pero kung may kung binabasa po natin maraming beses, tapos may kasamang paliwanag, maintindihan naman po ito. Kaya from chapter 12, ito po yung tungkol sa mga Christian living, mga practical teaching tungkol sa Christian living. Kulang po yung oras, kaya chapter 12 verse 1 and 2, ito lang po yung basahin po natin. Chapter 12 verse 1 and 2. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal at kasiya-siya sa Diyos, ay siya'y ninyong makatuwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang salibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiya-siya at lubos na kalooban ng Diyos. Maganda po yung final message niya. Okay? Kaya nga, ganito. Di ba? Mula nung chapter 1 hanggang chapter 11. Tapos na po yung mga paliwanag tungkol sa doctrine. Okay? Kung paano maligtas isang tao hanggang session, di ba? Tapos, paano magtagumpay sa struggle sa Christian living. Paano mapatunayan, paano mapagpanubayan ng Holy Spirit? Paano yung mga Israelita, yung plano ng Diyos sa Israelita? Tapos na po yung mga paliwanag. Kaya nga mga kapatid, ano ang dapat nating gawin? Yun po yung final message magmula verse 12 hanggang 16. Ialay ninyo ang inyong katawan na isang handog na buhay, banal at kasiya-siya sa Diyos. Ialay. Yung buhay mo, ialay mo ang inyong buhay. Ialay ang inyong katawan. Anong ibig sabihin katawan?
Ialay yung ating katawan. Okay? Buhay, oras. Yung buhay po natin, buong buhay po natin, yun po yung katawan. Ialay mo para sa Diyos. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay, yung kanyang katawan para sa atin. Tama po ba? Kaya ligtas po tayo. Inialay ni Jesus yung kanyang sarili para sa atin. Kaya ligtas po tayo ngayon. Anong sabi ng Diyos sa atin? Ikaw din, ialay mo ang inyong katawan bilang handog na buhay, living sacrifice. Huwag mong tularan ang salibutan ito. Salibutan, di ba? Huwag mong gayahin. Yung lakat ng salibutan, alam po natin kung kamusta po sila, kung anong hinahanap nila, kung saan sila nag-enjoy. Taga doon po tayo dati. May idea po tayo kung anong ginagawa nila, kung anong naramdaman nila, kung anong hinanap nila. Anong purpose nila alam natin? May idea po tayo. Sabi ng Diyos, huwag mo silang tularan, gayahin. Okay. Magbago kayo sa pamagitan ng pagbabagon ng inyong isip. Isip muna, baguhin po natin. Isip. Bagong isip. Bagong program. Bagong program. Palita. Yung dating program, yung game, burahin na lang, delete yung dating program. Bagong program, install po natin. Bagong program. Sa cellphone po ninyo, anong uri ng apps naka-install sa cellphone? May game? May game po ba? I-delete po natin yung games. Tapos, Bible app. I-download. Okay. Bible app. Pag may time, yun ang buksan po natin. Facebook kaya pwede i-delete? Facebook? Mahalaga yung information doon sa Facebook, kinukuha natin. Pag walang Facebook po, tahimik po yung buhay ninyo. Magiging tahimik. Wala nang inggit. Matahimik. Magiging tahimik yung puso mo. Yun ang experience ko. Yung mga makasalibutang mga program sa utak, sa ating cellphone, sa ating paligid, i-delete po natin. Magbago sa pamagitan ng pagbabago ng ating isip. Mahalaga po yung program. Kahit, di ba, isang laptop, maganda yung spec, mga CPU, i7, tapos yung mga RAM, mga 64 gig, tapos yung hard drive, 1 tera. Napakaganda yung spec, pero puro games naka-install. Sayang yung laptop ito. Okay. Kahit mabagal man yung laptop, pero kung ma-install po dyan ang magandang program. So, malaking tulong yan. Kaya yung ating isip. So, ngayon po, next week, meron po tayong Bible Seminar schedule, Korean Bible Seminar. Kaya kagabi po, pinag-usapan po ng mga leaders kung ano po ang kailangan po gawin para mas maraming naliligaw na kaluluwa ay maligtas. So ngayon po ay pinag-aralan po natin tungkol sa Roma. So parang Bible Seminar po ito hanggang sa session 6, okay? Christian Living. Kaya kung may time po kayo, pagsahin po natin yung Roma, tapos mga next isa pang beses po ay magmula 12 hanggang 16. So pag-isipan po natin. So manalangin po tayo.
Salamat po ng marami, Panginoon, sa inyong pagbibigay ng mahalagang lesson sa aming sa oras na ito. Salamat po sa inyong kabahagan sa amin. Dahil sa awa mo, naligtas po kami mula sa dating madilim na pamumuhay po namin. Lumalakad po kami patungo sa kaharian ng Diyos. May kasamang banal na Espiritu na tumutulong, gumagabay sa amin. Salamat po sa inyong pagtulong at gabay at pagbabantay sa lakad po namin bilang isang Kristiyano. Sa kabila ng maraming pagsubok at tukso ng salibutan. At kahit natitisot po kami sa aming pamumuhay Kristiyano, nandyan pa rin kayo, Panginoon, na nagbabantay sa amin, nag-iingat po sa amin. Tulungan niyo po kami sumunod sa inyong gabay na ipinapahayag po namin ng Diyos sa pamamagitan ng salita mo, Panginoon. Gaganapin po namin ang Bible Seminar sa inyong pangalan. Tulungan niyo po kami sa lahat ng aming plano upang mas maraming naliligaw na kaluluwa ay makasama at maligtas. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.